Ito yung pinaka nakakabuwisit, mahirap, pero try natin himayin, okay? Number 1, it is the steps that governs the filing of a criminal complaint to the proper government authority, the arrest and up to the final determination of the case by the appropriate trial court. A. Summary procedure, civil procedure, criminal procedure, or special proceedings. Ano sagot nyo? Okay, very good. Criminal procedure. Wait lang, naglalag. Criminal procedure, kaya pag sinabing procedure, ibig sabihin, step by step siya. Simula arrest, simula pag-file ng complaint, hanggang sa appeal. Judgment, appeal, hanggang sa, kung ayaw mo sumuko dahil natatalo ka, pumunta ka pa sa Supreme Court. Highlight natin, sige, anong ganito na lang. Pag binigay ko sa inyo ulit yung ratio, ilalagay ko yung naka-highlight, ha? Ganun na lang ulit, tas lagay na lang ako ulit na explanation Tagalog. Sige. Very technical yung mga subject eh. Sige. Okay, number 2. The authority to hear and try a particular offense and impose the punishment for it. A. Court, criminal procedure, criminal jurisdiction, or D. Function of court. What's the answer? Authority. Authority daw na dinggin, try a particular offense, and mag-impose ng punishment for it. Okay, very good, Charlie. Charlie, guys, kasi authority. Mamaya natin yung ratio natin, ha? Okay, number 3. The following are the requisite for a court to exercise jurisdiction, which is not. Subject matter, territorial, over the person of the accused, or delta. Okay, very good, delta. Jurisdiction of the victim of the accused. Tangina, wala namang ganun eh. Gagaling nyo na, ha? Okay, si Ma'am Margan yan, nakaantabay sa inyo. Saka si Sir, ano nyo? Sir Dolpo. Oh, where do you file? Reckless imprudence resulting to damage to property. MTC, RTC, Sandigan, o Supreme Court? Okay, very good. Alpha. Wait lang, balikan natin itong number 3. Itong jurisdiction, yung A, B, and C, alam nyo yun yung elements, di ba? Di ba? Ano nga ulit yung meaning ng jurisdiction? Sino nakakaalam? Ano bang pinaka-meaning ng jurisdiction? Authority. Karapatan. Diba? Karapatan ng korte, tanggapin, dinggin, desisyonan ng isang kaso. Now, para masabi natin na may isang karapatan yung korte, si Alpha, Bravo, and Charlie, yan ang requisites niya. So, alin man dyan ang mawala sa tatlo, ibig sabihin, walang karapatan yung court na dinggin yung kaso mo. Ano ba ibig sabihin ng subject matter? Isa-isahin ko muna itong tatlo bago tayo bumaba. Tapos, pagbigay ko, lalagyan ko na explanation na Tagalog. Makinig muna. Ibig sabihin ng subject matter, paano ba malalaman kung MTC ba yan, RTC, yung hawak ng kaso? Sino may alam? Penalty, less than. Duration, crime committed. May point naman. Pero 'di ba sabi ni attorney, wag kayo magbabase diyan. As a general lang 'yan.
Oh, very good. Sino to? Nadali mo. Justol dyan, enumerated by law. Ibig sabihin, malalaman natin kung sino nga hawak ng kaso dahil sinasabi ng batas. Batas ang magsasabi kung MTC ba yan, kung papasok ba yan sa RTC, di ba? Or kung sa Sandigan Bayan. Kasi nakalagay yan sa BP 129, Batas Pambansa 129, or the Judiciary Reorganization Act of 1980. Pwede nyo i-check yan, pwede nyo i-search. BP 129. Titignan nyo palagi kung saan sinasabi ng batas. For example, tax evasion. Saan isasampa yung tax evasion na kaso? Sino nakakaalam? Court of Tax Appeal, o di ba? Paano niya nalaman? Paano niya nalaman sa Court of Tax Appeal yan file? Kasi sabi ng batas. Di ba? Halimbawa, BP 22. Ano yung BP 22? Sino nakakaalam BP 22? Bounce and check law. Very good. So kahit ilang billion pa yan, sabi ng batas, di ba? MTC pa rin yan. Yun yung sabi ng batas. Yun lang ibig sabihin ng subject matter. So dito tayo sa territorial jurisdiction. Basic lang naman to literal na territorial jurisdiction. May mga exceptions lang tayo, pero yung concept niya, gets nyo? Sabi kasi sa batas, venue is jurisdictional. So kung saan nangyari yung krimen, dun ka dapat magsasampa ng kaso. O dapat lilitisin yung kaso. Kung nangyari yung krimen sa QC ka lang magpa-file. Either MTC or RTC. Basta within the QC territory. Depende kasi sa crime. So hindi mo siya pwedeng i-file sa Manila kasi wala naman silang jurisdiction. Kasi territorial. Yun lang ibig sabihin ng territorial. Pag sinabi naman jurisdiction over the person of the accused, kailan ba nangyayari yan? Anyone, kailan nangyayari yung jurisdiction over the person of the accused? Oh. Pag ikaw ay naaresto o nag-voluntary kang sumuko. Voluntary, dapat nagkusa kang sumuko, ha? Hindi yung mahuhuli ka na, nakapalibot na sa yung mga pulis na saka ka lang susuko. Hindi ganon, ha? Hindi yun yung ibig sabihin ng voluntary. Ibig sabihin ng voluntary surrender, wala pang ginagawang effort yung law enforcement or wala ka pang mismong warrant. Nagkusa kang pumunta sa presinto o sumuko. Pwede rin voluntary sumuko sa court sa pamamagitan ng pagpapile ng pleading, di ba? Pagpapile ng pleading, so pwede yon. The moment na nagpasa ka, ibig sabihin sinusuko mo na yung sarili mo. Di ba? Therefore, may jurisdiction na sila sa'yo. So pag sinabing pleading, alam niyo naman yung pleading, yun yung papel, puro arguments. Ang exception lang dito pag nag-motion ka. Diba? Naalala nyo? Bawa nag-motion ka, hinuli ka. Tapos nagpasa ka ng pleading kasi nga gusto mo magreklamo. Wala naman jurisdiction sa'yo, halimbawa. So papile ka ng pleading, mag-motion ka for the ground of lack of jurisdiction over the person of the accused. Nangyayari yan. Pag hinuli ka ng walang valid warrant or hindi valid yung pag-arrest talaga sa'yo. Oo naman, due process talaga. Magpa-file ka ng motion to quash or motion ground of lack. Pag ganon. So ayun, balik tayo. Isa lang mawala dyan sa tatlo. Wala nang jurisdiction, ha? So pag pinagpatuloy pa rin ni judge yung paglitis ng kaso kahit walang jurisdiction, ano man yung maging decision niya, automatic siya null and void. Oh, very good, null and void. O, balik tayo. Ang sagot nyo sa number 4 is
METC, MTCC, MTC, MCTC. Tangina, napakarami. Ano ba pinagkaiba ng mga 'yan? Pare-parehas silang lower court. Pero magkakaiba sila ng lugar. So ito yung jurisdiction. Ayan. Ito ang jurisdiction ng MTC, yang mga 'yan, yang 4. Violation of city municipal ordinances committed within the respective territorial jurisdiction. Offense is punishable with imprisonment not exceeding 6 years. Fine does not exceed 4,000 and offenses involving damage to property through criminal negligence. Halimbawa, yan. Reckless imprudence resulting to damage to property or violation of BP 22, o di ba? Kahit bilyon pa yung tumalbog na cheque dyan, sabi ng batas, pang MTC lang siya. Ito yung mga first level court natin. Sakit na lamunaw. Mamaya natin pag-usapan sa sandigan. Himayin muna natin si MTC. Si MTC kasi, etong mga jurisdiction dito sa taas, yan yung pagbabasihan nyo kasi general. Kasi syempre meron tayong mga circumstances na papasok pa rin talaga na MTC. Ayan. So pag METC, sa Metropolitan Trial Courts, dito yan sa Metro Manila located. Yan yung lower court within Metro Manila. Pag sinabi naman municipal trial court in cities, located siya sa cities outside. Located siya in cities outside Metro Manila. So, di ba kasi meron tayong mga city na hindi naman siya nandito sa mismong Metro Manila. Halimbawa, Naga City, sa Bicol, Davao City, Baguio City. Mga city sila, pero wala dito sa Metro Manila. So, ang lower court nila doon, ang tawag, MTCC. Pag sinabi namang municipal trial courts, ayan, in each municipality. So, kadalasan nasa ano siya, province. Kita ba sa inyo o maliit? Maliit ba sa screen nyo? Kita? Okay, sige. Thank you. Municipal Circuit Trial Court. Pag MCTC, located in 2 or more municipalities. So para lang siyang Venn diagram. Alam niyo yung itsura ng Venn diagram? Di ba dalawa siyang bilog? So isipin niyo dalawang municipalities siya. Pero sa gitna, may nag-iisang MCTC. Meron kasi tayong mga municipality na iilan lang yung meron. Kaya yung isang lower court na yon, sakop niya na municipalities 2 or more na. Nakuha ba? Yung meaning ng MCTC, kung bakit located in 2 or more? Kuha ba guys? Tulog na kayo? Wala sumasagot? Sagot kayo para alam ko pag may hindi nagigets. Elaborate? Wala kasi akong pen eh. Basta isipin nyo yung Venn diagram. Di ba may dalawa siyang bilog? Search nyo sa Google Venn diagram. Sa gitna nun, meron siyang lower court na sakop 2 or more. Parang ganun. Sakop lang siya ng isang MTC. Gets ba? Yun yung tinatawag na MCTC. So pare-pare silang lower court, nagkakaiba-iba lang dahil sa lugar. Punta muna tayo sa jurisdiction naman ng RTC.
Masyado kasing marami naman itong RTC na to eh. Regional Trial Court, BP 129, di ba? Section 20. Penalty of imprisonment exceeding 6 years, fine exceeding 4K, law on written defamation or libel. O ayan, di ba? Kung matatandaan nyo, ang imposable penalty sa libel, 6 months. 6 months, prison correctional if I'm not mistaken. Prison correctional lang siya. So, ibig sabihin, hindi siya papasok sa RTC. Pero sabi ng batas, lahat ng written defamation or libel is triable in RTC. Diba? So, huwag kayong magbabase palagi sa imposable penalty. Sundin nyo kung ano yung sinasabi ng batas. So, all criminal cases not within the exclusive jurisdiction of any court, tribunal, or body. Ibig sabihin, lahat ng kasong kriminal, nalalagpas ng 6 na taon na hindi papasok sa ibang court na may exclusive jurisdiction. Halimbawa, plunder. Di ba? Plunder is a criminal case. Pero, ang jurisdiction niya, di ba? Saan ang jurisdiction ng plunder? O, Sandigan Bayan. Di ba? Criminal case siya, pero pang Sandigan Bayan siya. Kaya yung sinasabi dyan na not within the exclusive jurisdiction. Hindi siya papasok sa iba. 6 years lang po ba talaga? So, hindi 6 years and 6 years and 1 day. Ito, next ko i-discuss yung special jurisdiction ng RTC. Kasi kung matatandaan nyo, si RTC, di ba may special courts tayo? Sumunod tayo sa ano? Family courts. Ayan, kita ba? Regional Trial Court in Special Jurisdiction. Itong mga korte na to, RTC pa rin to, ha? Pero kasi meron silang special court sa loob ng RTC. Yun yung tinatawag na Family Court, Dangerous Drugs Court, Cybercrime Court. Pero RTC siya. Kumbaga may kanya-kanya special court lang sa mismong loob. Criminal cases where one or more accused is below 18. So, ibig sabihin, minor. Lahat ng kaso ng minor, pang-family court. Petition for guardianship, custody of children, habeas corpus in relation to the latter. So, pag-usapang custody ng bata, guardianship, family court din yan. Complaints for annulment of marriage, declaration of nullity, tungkol sa mga kasal-kasal, conjugal issue, conjugal property issue, family courts din. Petition for support, family summary judicial proceedings, petition for declaration status of children. O meron kasi mga batang abandoned, dependent, or neglected. Naalala nyo si juvenile? Di ba may ganun tayo? So pag ganun yung usapan, family courts pa rin yan. Basta tungkol sa ano? Sa bata, sa babae. Ito, violation of 7610. Di ba? Sa child abuse. Basta pag child abuse, family courts, cases of domestic violence, yung mga nananakit sa bahay, binubugbog ng asawa, family courts. Women, family courts din yan. Gender-based violence that results or likely to result in physical, sexual. So pag bawsi, family court din yan. So ayan, pag bata, ganun din. Gets ba ang family courts? Gets? Okay. Lipat tayo sa pangalawa. Dangerous Drugs Court. According to OCA Circular number 01-2017, subject,
Pursuant to 19 July 2016, nakalagay, which ordered that all RTC except family courts, overburn RTC, and special designated drugs court exclusively hearing drugs cases pursuant to RA 9165 shall be raffled, hear, try, and decide newly filed drug cases. So lahat ng drugs, basta involved drugs, pasok yan sa dangerous drugs court. Pero RTC pa rin yan, di ba? Yun yung mga special. Special sila eh. Habeas corpus, nakalimutan ko yung exact translation niya, pero ang meaning nun, kailangan mo i-produce yung body. Kailangan mo ipakita sa korte. Produce body. Nakalimutan ko lang exact niya. Kailangan mo ipakita, kaya nakalagay doon, di ba? Asan na yun? Custody of children. Meron kasi tayong kaso sa RPC na failure to return a minor. So, halimbawa, ikaw yung yaya, nasa custody mo yung bata, tapos hindi mo nabalik yung bata sa gusto ng magulang, bibigyan ka ng korte. Kapag nagreklamo yung magulang, magpipetition yung magulang ng petition for writ of habeas corpus. Kailangan, i-produce mo yung body ng bata. Ipakita mo sa korte. Kasi malay mo, kinidnap na pala. Yun yung pinaka-ibig sabihin yan. Amparo, discuss ko yan next time. Sa yan? Sa extra judicial killings ata, kung di ako nagkakamali. Pang kasi yan, pang human rights. So, focus muna tayo sa CrimPro. Special commercial courts. Ito, madali lang to. Special commercial courts, RTC in the Philippines, designated special commercial, complaints involving intellectual property. Alam niyo naman yung intellectual property, di ba? Saka yung complaints ng copyright, infringement, or trademarks, trade names. Yung sinasabi ko sa inyo palagi na intellectual property yan ng lecturer. Kaya pag pinakalat nyo yan na walang consent nila, triable kayo. See you sa special commercial courts. Yun yung meaning lang yan. Nakuha ba? Nakuha ba, guys? Tulog na? Kuha. Very good. Thank you sa response. Number 5. The crime committed is in violation of RA 3019. Anti-graft. As amended, the offender is a government employee with a salary grade lower than 27. The penalty is lower than 8 years. Which court should have jurisdiction over the case? Sadigan, MTC, or RTC? Patay. Okay, very good, RTC. Bakit RTC? Sige nga, bakit? Kasi according sa RA 10660, ito. Pwede nyo rin basahin to, guys, nasa internet to. RA 10660. Wait lang. Ayan. At least salary grade 27. Function-related crime and even. Nakalagay sa dulo. Huwag nyo pang hawakan yung SG 27 na yan.
Huwag niyong panghawakan. Tignan niyo yung ano, nasa dulo. Even if lower SG27, but the position is one of the enumerated public position in RA 10660, papasok pa rin. So halimbawa, provincial governor, vice governor, city mayor, vice mayor, o kahit hindi siya salary grade 27, pero enumerated siya sa Sandigan Bayan Law, yung position nila, tapos covered, tapos yung na-commit nila is function-related crime, covered sila niyan. Pasok pa rin sila dyan sa Sandigan. Ibig sabihin lang ng function-related patungkol sa posisyon nila. Kuha ba? Basahin mo. Very good. Kuha ba? Halimbawa si mayor ng rape. Halimbawa si mayor ng rape. Saan siya papasok? RTC o Sandigan? Bakit RTC? Bakit Sandigan? Di ba sabi ko, function-related crime. Ang layo ng family court. So kung si mayor ng rape, hindi siya papasok sa Sandigan, guys. Hindi po papasok. Kasi hindi naman related yung pang-rape sa posisyon na meron siya. Gets nyo? Be careful dyan kasi mamaya gaguhin kayo ng mga examiner sa board. Huwag niyong panghawakan yung salary grade na yan. Laging may bawi sa dulo. Yan, number 5. Yan mismo yung lumabas sa board exam namin eh. Nakuha ba? Basta hindi konektado sa trabaho niya yung ginawa niya, hindi siya papasok sa Sandigan. Yung rape, tangina, anong kinalaman ng rape sa pagiging mayor niya? Di ba? Common sense. Kuha ba? Opo, basta hindi related sa function, di papasok. Opo, RTC. Basta, yung na-commit niyang crime is pasok sa RTC din ha. Kasi kung below naman, kung papasok siya sa MTC, pwede siya sa MTC. Tignan nyo. Tignan nyo lang kung saan magpo-fall yung crime. Kasi, ang example ko kasi, rape. Ano ba ang imposable penalty ng rape? Ano imposable penalty ng rape? Perpetua. So, 20 years and 1 day to 40 years. So, kaya siya RTC. Pero kung makukumit niya na crime, hindi na nga related sa function niya, tapos below 6 years lang, sa MTC lang siya magpo-fall. Nakuha? Absorb? Kung related po, tas below 27, pasok pa rin sa Sandigan. Tama po. Depende. Nakalagay, the position is one of the enumerated public position. Ilalagay ko para makita nyo. Kung alin lang yung mababasa nyo dito ng public official, it doesn't matter kung papasok o hindi sa SG27. Basta nandito sila, tapos function-related crime, kahit below 27 pa yan, triable sila sa Sandigan. Nakuha ba? Bakit nakapula? Kuha? Ulitin ko? Nalinawan ba? Uulitin ko ulit. Sige. Ulit ha. Nakalagay dito. Number 1. Pag yung position niya naka-enumerate sa public position. Halimbawa yung bababa ko muna ha. Ito.
Si provincial governor, vice governor, member, ito yan. Itong mga nandito, nakikita ba itong hina-highlight ko? Nakikita ba? O yan, yung mga naka-highlight na yan, pag sila ang nakapag-commit ng crime, nalito na. Pakinggan mabuti. Yung mga naka-enumerate dyan, pag nakapag-commit sila ng crime na related sa function nila, sa trabaho nila, wala na tayong pag-uusapan kung papasok ba ng SG-27. Kasi under the Sandigan Bayan Law, kung sino yung naka-enumerate dyan, lag ba? Okay. Ayan ulit. Ayan na, even if lower SG-27, so kahit mababa daw, dadandanin ko. Kahit mas mababa sa SG-27, but the position is one of the enumerated public position. Kahit mababa sa SG-27, pero yung posisyon nila nakalagay doon sa batas ng Sandigan Bayan Law, tapos yung nakumit nilang crime is related sa function nila, sa trabaho nila, triable siya sa Sandigan. Kuha? Kuha ba? Equivalent ng salary grade 27, lumalabas yan sa Google, pwede nyo i-search. Ang salary grade 27 kasi, yun yung ano nila eh, kumbaga sahod nila. Kung hindi ako nagkakamali. Ano nakuha ba? Nakuha ba itong dulo? Lalagyan ko na lang ulit na explanation para ano. Ulit ha, kahit mababa sa SG-27, basta nakalista yung posisyon nila at ang nakumit nila ay patungkol sa trabaho nila, triable sila sa Sandigan Bayan. Kuha? Provincial governor, si vice governor, city mayor, vice mayor, kahit hindi sila papasok doon. Basta nakumit nila pasok sa trabaho nila. Kuha ba? Kuha na ha? Kuha na ba? Para makaproceed tayo number 6. Proceed na ako ha. Okay, number 6. The Court of Appeals is composed of one presiding judge and blank associate justices, all of which are appointed by the President. A, B, C, or Delta. Okay, very good, 68. So, ang Court of Appeals, meron silang 68 associate justice. Tapos meron silang isang presiding judge. 7. The Supreme Court shall be composed of a Chief Justice and blank associate justice. Ilan? Okay, very good, Delta. Isa ang Chief Justice natin, isa lang, tas 40 ng Associate Justice sa Supreme Court. Oh, bonus ah. Okay, ito. Number 8. Intermediate Appellate Court was the former name of what? RTC, MTC, Court of Appeals, or Supreme Court? Charlie. Okay, very good, Charlie.
So, ang dating pangalan ni Court of Appeals is Intermediate Appellate Court. Hindi siya kasama sa TOS pero naisip ko kasi siyang isama kasi what if, 'di ba, wala namang mawawala, eh. Baka alam mo naman ang board exam kasi out of nowhere sila magtanong, eh, parang alam mo 'yun, 'di mo alam kung saan kinuha. Okay, number 9. RTCs were formally called as Court of First Instance, Court of Second Instance, Court of Sentinels, or First Level Court. Very good, Alpha. Ang dating pangalan ni RTC, Court of First Instance. Ang dating pangalan din, ito, First Level Court, alam niyo naman 'to, MTC. So, bibigyan ko kayo ng illustration ng hierarchy of courts. Alam ko naman alam niyo na 'to, pero dadagdag ko lang din. For the purpose of jurisdiction tayo, kaya nilagay ko 'to. Kita? Pinakamababa MTC, 'pag nag-appeal ka RTC, sa Sandigan, si Sandigan ka-level niya kasi si Court of Appeal saka si Court of Tax Appeal. Kaya ginitna ko na lang siya. O Supreme Court pinakamataas. Okay, number 10, the power of the court to take judicial cognizance of a case instituted for judicial action for the first time. Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Original? Okay, very good. Delta. So ano ba pag sinabi original? Record. Tignan natin, hindi kasi ako ang nag-upload. Tanong natin si sir kung ma-upload agad, ha? Ano ba pag sinabi original? Jurisdiction. First attempt. Sa unang pagkakataon, dun mo ifa-file yung kaso. So halimbawa, magkakaso ka ng physical injury. Saan mo unang ipa-file ang physical injury? MTC, very good. Diba sa MTC muna? Ayan yung sinasabing original jurisdiction. Tangin na tulpo. Yari ka kay attorney. Homicide. Halimbawa, homicide. Saan mo isasampa ang kasong homicide? MTC, RTC, CA, or Supreme Court? Very good. RTC. Discuss natin yung nyo, ha? Jurisdiction nyo, para sa mga hindi nakasabay noong una. Ba yan? Ba't lagi na lang nagre-red? Ayan, original, appellate, exclusive, concurrent, general, and special. Himayin natin to, ha? Kasi hindi naman alam lahat, ay hindi lahat nakasabay nung una. Para din ma-recall yung iba. Putang ina, red na naman. Appellate jurisdiction. The authority of the court higher in rank to examine the final order of the judgment of a lower court which tried the case now elevated for judicial review. So sa mga tuwid, nagsimula sa mas mababang court, natalo ka. Ngayon, inakyat mo yung kaso sa mas mataas na korte para i-review, i-re-examine, i-reverse, o i-modify yung decision ng nasa baba. So, halimbawa, natalo ka sa kasong theft. Gusto mo ngayon i-appeal. Appeal mo sa RTC. So, talo ka na naman sa RTC. Akyat mo na naman sa Court of Appeals. Ganun lang siya hanggang makarating kayo Supreme Court. Diba? Yun yung sinasabi ng appellate.
Yung mas mataas, yun yung tinatawag na may appellate jurisdiction. Lahat ng korteng inaapelan, yung kaso na tatanggapin nila, tawag dun, appellate. Sumbong-sumbong, sabi ng attorney. Hanggang ma-satisfied. Ano, ilang beses ka na natalo, ayaw mo pang sumuko. Exclusive jurisdiction. Court's power to adjudicate an action or class of action to the exclusion. Exclusive. Exclusion daw ng lahat ng court. Ito yung mga court na sila lang talaga yung may hawak. Jollibee. Para sa kanila lang talaga yan. Halimbawa, anti-graft and corrupt. Para saan yung anti-graft and corrupt? Saan nyo isasampa yun? Sandigan Bayan, very good. Pwede ko ba siya i-file sa MTC? Anti-graft and corrupt? Pwede ba sa MTC? Sa RTC? No. 'Di ba? Pang Sandigan Bayan lang siya. Yun tinatawag na exclusive jurisdiction. Sila lang yung may hawak. Parang yung notes nyo, yung mga links ng CHAPS, notes ng CHAPS. 'Di ba sabi ko exclusive lang yan sa inyo? Hindi nyo pwedeng ipasa sa iba yan na hindi reviewin ng CHAPS. Yun yung ibig sabihin nun. Para sa inyo lang yan. Ang akin ay akin. Concurrent jurisdiction. Ano to? That might be exercised simultaneously by more than one court over the same subject matter and within the same territory, a litigant having the right to choose the court in which to file action. Ano yung concurrent? Ang concurrent kasi pwede siya sa lahat. Pero mamimili ka lang ng isa. Halimbawa, napag-commit ka, alam niyo yung continuing crime? Ayan yung sa bukuan, ano natin yan. In transit yan, continuing crime. Halimbawa, kidnapping. Kinidnap mo sa QC, dumaan yung sasakyan sa Caloocan, Novaliches, tapos sa Malabon. So lahat ng dinaanan ng kotse na yan, lahat sila may jurisdiction kasi continuing crime siya. RTC ng Caloocan, ng QC, Novaliches at Malabon. Lahat sila pwede mong pagsampahan. Pero, syempre mamimili ka lang ng isa kung saan mo gusto. Kuha naman ng concurrent, di ba? Ang dali lang. Mamimili ka lang ng isa. General jurisdiction. Ito, basic lang to. Court's authority to hear any type of case which is not vested in another court. So pag sinabing general jurisdiction, ito yung mga korte na pwede halos lahat sa kanya. Ano ba yung korte na pwede halos lahat sa kanya? Lahat ng crime halos pwede sa kanya. RTC, tama. Yun lang sinasabi na general jurisdiction. Meron tayong last. Special or limited jurisdiction. Which only a jurisdiction, particular, purpose, or arclot with special powers for the performance of specified duties beyond which they have no authority of any kind. So, ito naman yung mga korte na may specific case na nililitis. Di ba? Tatandaan nyo, si RTC meron siyang general. General siya, di ba? Pero sa loob niya, meron tayong mga special courts.
Tulad ng dangerous drugs court, family court, cybercrime. Oo. Lahat yan RTC pero special court sila para sa specific lang ng mga kaso. Para doon lang. So, pag involving drugs, para lang siya sa drugs court. Intended lang siya for drugs cases. Ganun lang yan. Parang Sharia court. Yan. Di ba ang Sharia court, intended lang siya for mga Muslims? Special lang siya para sa mga litigation sa mga Muslims. Yun lang ibig sabihin niya special or limited jurisdiction. Okay, number 11. Dolpo was charged by a crime of libel, which is punishable by prison correctional. 6 months and 1 day to 6 years. Which court has the original jurisdiction over the said crime? Opo, special courts, nakapaloob siya kay RTC. Bausi RTC din siya, family courts. Ano sagot sa 11? Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Ina, very good. RTC. Di ba kanina, kahit below 6 years yan, as long as libel, easy. Very good, easy. As long as libel, RTC. Number 12. It's a summary proceeding to determine whether a person should be indicted in court after ascertaining based on the evidence provided and after case build-up has been conducted. Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Sagot. Okay, very good, Bravo. Preliminary investigation, guys. Kasi ang preliminary examination, yan yung kinakandak ni judge. Si judge ang gumagawa niyan. Ang tawag dyan, judicial determination, if I'm not mistaken, judicial determination of probable cause. So, yan yung preliminary examination ni judge. Personally, para makahanap siya ng probable cause at para makapag-issue siya ng warrant. Yun yung tinatawag na preliminary examination. Oo. So 12, ang sagot is Bravo. 13. A preliminary investigation is required to be conducted before the filing of a complaint or information for an offense where the penalty is prescribed by law is at least what? Tayo dyan, mukhang marami mag-aaway dito ah. Ang sagot, Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Guys, palagi niyong tatandaan, pag walang date na nilagay, palagi niyong susundan yung bago, hindi yung luma. Okay? Kasi yun yung bago eh. Recent yun eh. Tama. Very good. Pag walang binanggit na date, bago ang susundin. Kaya lang in-explain sa inyo ni attorney yung date kasi baka paglaruan kayo ng examiner, gawan kayo ng senaryo. Ha? Pag walang date, palaging bago. Di ba nga pag jurisprudence, kahit may batas tayo, pero may recent jurisprudence, laging yung jurisprudence ang sinusundan kasi yun yung bago. Kahit may RPC, basta may SPL, palaging magpe-prevail sa SPL kasi yun yung bago. So, ang sagot is Charlie. 6 years and 1 day without regard to fine.
Okay, number 4 ay di, ilalagay ko yung note niyo. I-discuss natin pala 'to. Note, Rule 112 of the Rules of Criminal Procedures on PI and inquest is now repealed. Oh, kinang-ina, repealed. Nakalagay ha, repealed per Administrative Matter 24-02-09, Supreme Court. Mamaya balikan natin. Anuhin lang natin yung PI. Kasi itong pinakabagong kailangan malaman, eh. Kita ba? O ayan yung proof ha, repealed. Kitang-kita niyo, repealed na siya. So kung dati 421, ngayon 6 years and 1 day na. Pero mag-a-apply lang 'to sa mga prosecutor. Tandaan niyo 'yan ha, sa prosecutor lang mag-a-apply ang bagong rules na 'yan. Hindi siya sakop 'pag COMELEC or ombudsman. So since wala naman nakalagay sa tanong kung na COMELEC o ombudsman yung magkakandak ng PI, ang isasagot niyo yung bago. Sasagot niyo yung 421 'pag nabasa niyo na nagkakandak si COMELEC or ombudsman. Kuha ba? Oo, kasi alam naman natin na yung mga prosecutor natin under ng DOJ. So ang nagpo-file ng mga criminal case for people of the Philippines is prosecutor. Nagkakaiba lang, halimbawa sa sandigan kasi meron silang ombudsman. Kuha ba? Ito yung pinaka-title niya, oh. Lalagay natin dito. Nakikita niyo ba? Section 3. Kita niyo, Section 3? Nakalagay, oh. 2024 DOJ NPS Rules on PI and Inquest. Rule 112. Ang nakalagay kasi, wait lang. Nalagay natin Rule 112. Hanapin ko. Wait nyo. Hello guys. Ayan yung Rule 112, oh. Ito yung ni-repealed ng bagong batas natin. Nakikita nyo? 112. Kita? Nakita nyo dito sa part na to? At least 4 years, 2 months, and 1 day. Yan yung old rule. Kita? Kita ba? Laki ang konti. Ayan yung old rule. Yan yung sinasabi na ni-repealed na Rule 112. Mamaya darating tayo sa PI ulit. I-elaborate natin ang rule na yan. Pasok naman siya sa ano niya eh. So ayan, under section 3, kita niyo 'di ba? To conduct PI proceeding shall be required for crimes or offenses where the penalty prescribed by law is at least 6 years and 1 day without regard to fine. So number 14 tayo. Mamaya i-ano naman natin tong quantum of evidence na to.
So the quantum evidence for PI is what? Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Okay, very good. Delta. Sa bago ha. Tandaan nyo, mag-apply lang siya pag prosecutor. Pag Comelec Ombudsman, dun pa rin tayo sa probable cause. Probable cause yung luma. Ano ba yung probable cause? Naintindihan nyo ba yung meaning ng probable cause? Ano ba meaning ng probable cause? May naka-explain, ha? That there is a probability that the accused committed the crime and that it should be held for trial. So kung dati probability lang yung hinahanap, sapat na. Ngayon, prima facie. Diba? Prima facie evidence with RCC. Yan na lang tandaan nyo. Reasonable certainty, meaning certainty of conviction. So lahat ng kaso na malalakas o mabibigat lang ang pwede na i-file sa court. Kasi yun yung purpose ng babago yung quantum of evidence na yan. Kasi dati file lang ng file basta may probable cause. Ang ending, nadidismiss. Nabubutasan din. So sayang yung effort. Nagkakaroon tayo ng maraming court dockets. Ganun yung nangyayari. Kaya dapat umpisa pa lang, sure na si piskal. So mas mahirap yung trabaho ngayon ng mga prosecutor natin. Kuha ba? PI pa lang, banat na? Kuha ba? Saka yung probable cause, pag preliminary examination kay judge, probable cause pa rin ang hinahanap, ha? Hindi prima facie RCC hinahanap ni judge. Kasi di naman siya kasali sa prosecutor, judge siya. Kuha ba? Number 15 tayo, proceed. 15, it is an out-of-court system resolution of conflict by the community members themselves under the guidance of punong barangay and without intervention of legal counsels and representative. Sagot. Okay, very good, Alpha. So sinama ko to kasi sa TOS nyo, kasama rin yung jurisdiction ng ng barangay, kaya din natin siya i-discuss. Mahaba eh. So paano ba natin malalaman kung papasok sa katarungan pang barangay o pwede na diretso sa court? Parehas lang ang TOS namin sa inyo, guys. Wala naman nagbago. Yung amin yung new TOS, so kasama kayo doon. Hindi po. Matagal nagpapalit ng TOS. Hindi siya nababago per season. Effective ba talaga ang TOS? Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Kasi sa akin sa amin, nung lumabas sa amin, hindi ko alam kung saan nila pinagkukuha yung tanong. Siguro nung February, ayun, nag-TOS base sila. Pero ang amin kasi, more on foundation base. Kaya napansin nyo, lahat ng top notcher, walang nakapasok na NCR. Lahat na nakapasok ay lahat taga-province. Tapos yung mga school nila, yung mga matitindi sa foundation. Kaya, mas marami kayong alam, mas malawak ang nababasa nyo, mas maganda, ha? O, katarungan pang barangay law. Sa system for amicable settlement of disputes at the barangay, it is an out-of-court resolution of conflicts by the community members themselves
under the guidance of the punong barangay and without intervention of legal counsels and representative. So dapat hindi may lang lawyer dito kasi usapang barangay lang siya. Pag-aayos to ng mga problema na hindi naman dapat iakyat sa korte. Na kung kaya naman ayusin sa barangay, kung kaya naman kayong mapag-ayos, dun niyo na lang ayusin. Para din kasi hindi na matambakan yung korte. Kasi isipin mo magsasampa ka ng kaso, nagrereklamo ka kasi maingay yung videoke ng kapitbahay niyo. 'Di ba? Tangina dadagukan ka ni judge niyan para kang tanga. Ang haba-haba ng proseso sa korte ta's ia-apply mo lang unjust vexation halimbawa. So ano ba yung dispute covered ng katarungang barangay? Ano ba yung mga covered na ano nila? 'Di ba? Almost all civil cases or civil disputes and every criminal offense punishable by hindi lalagpas ng 1 year, yung fine hindi mag-e-exceed ng 5K, at when parties involved are individuals who are residing in the same city or municipality. Ayaw nga 'no, nadoble hindi ko napansin. Sorry. Kahit na nalalamunaw. Inuubo kasi ako, sorry. Ayun, so kung di lalagpas ng 1 taon, gano'n din sa fine, at parehas kayo nasa same barangay or municipality, ayusin niyo muna sa barangay. Hmm, na-discuss naman 'to sa ano 'di ba, sa Crimsoc niyo. Naalala niyo? Yung mediation, conciliation, arbitration, diniscuss naman 'to sa inyo 'di ba? So pag-uusapan lang natin dito ano ha, jurisdiction ni barangay. Saka remedies, if ever ikaw ay nasa posisyon. Wait lang, inom lang tubig. Kapag dumaan kayo sa tatlong stages sa barangay, tapos di pa rin kayo nagkakaayos, i-issuean kayo ng certificate to file action. Para isampan yung complaint nyo kay piskal. Oo, very good, certificate. CTA na lang. So, ayun ang requirements o prerequisite para matanggap yung kaso na gusto nyo isampa. So, kung sakali man na magsasampa ng kaso yung kabarangay mo, halimbawa nga, unjust vexation, CFA, Certificate to File Action. So, halimbawa, unjust vexation, ano ba ang imposible penalty ng unjust vexation? Di ba arresto menor lang? So, gaano ba katagal yung arresto menor? Gaano katagal arresto menor? 1 day to 30 days. Very good. So, lalagpas ba yun ng 1 taon? Di ba hindi? So, dapat dumaan muna siya sa barangay. So, kung isasampa man yan sa piskal, tapos makatanggap ka ng sabina, ano gagawin mo? Ano gagawin mo 'pag nakatanggap ka ng sabina na wala naman CFA? Di ba hanapan mo ng CFA? 'Pag walang CFA, magfa-file ka ng motion to dismiss on the ground for failure to comply to condition precedent. Precedent ha, hindi yung presidente ha. Precedent, P-R-E-C-E-D-E, precedent, ta-type mo. Hindi president ha. So ano ba ibig sabihin ng condition precedent? Para maintindihan niyo, para siyang prerequisite. Pamilyar kayo nito nung college. 'Di ba bago kayo makapag-take ng book 2, kailangan niyo muna mag-take ng book 1 nung college kayo? Yun yung tinatawag na prerequisite. So kumbaga requirement siya.
requirements para maisampa kay piskal, dapat may CTA galing barangay. Katunayan na di pa rin kayo nagkasundo, despite sa lahat ng effort ng barangay. So, pwede ba tayo mag-break? Saglit lang, sakit na lalamunan ko, guys. Break tayo mga 15 minutes, ha? Saglit lang, inom lang din akong gamot, ha? Magkape muna kayo. Okay, so venue, kailan ba natin o saan ba natin kailangan yung venue ng barangay settlement or ng amicable settlement? Saan natin siya pwedeng initiate? So, lalagyan ko kayo dito. Hindi, I mean saan, saan natin sila pwedeng i-file? Ito. Venue where to initiate barangay amicable settlement. So, sa una, disputes between persons actually residing in the same barangay shall be brought for amicable settlement. So, ibig sabihin, kumbaga before the Lupon said barangay, ang sabi, dapat yung dalawang may di pagkakasundo ay nakatira sa same barangay. Halimbawa, barangay Batasan Hills. So, yung dalawang magkaaway or dalawang may di pagkakasunduan, dun lang, within the same barangay. Yun yung number 1 na pwede nyo pag-filean kay mga, ano yan, yung mga SPO 11 nyo. So number 2, those involving actual residents of different barangay within the same city or municipality shall be brought in the barangay where the respondents or any respondents actually reside. So dito naman kung magkaiba sila ng barangay, pero nakapaloob sa isang city. Halimbawa, Quezon City. So Barangay Batasan, di ba may Barangay Batasan Hills sa Barangay Commonwealth? Pwede ka magreklamo, pwede ka pa rin magreklamo kahit different barangay sila nakatira. Pero dapat, dun ka magrereklamo sa barangay ng nirereklamo mo. Kasi kung magrereklamo ka sa barangay mo, hindi naman kilala dun yung barangay na ay yung tao na nirereklamo mo. Kuha ba? Kung magkaiba kayo ng barangay, magrereklamo ka sa barangay kung saan nakatira yung nirereklamo mo. Kumbaga magsusumbong ka dun sa barangay nila at dun nyo ayusin yung problema nyo. Kuha ba? Kuha ba, guys? Okay, Charlie, sa pangatlo naman, all disputes involving real property or any interest therein shall be bought in the barangay where the real property or the larger portion thereof is situated. So ito naman, yun yung mga away sa mga property. Magrereklamo ka sa barangay mismo kung saan nakapaloob yung property na pinag-aawayan nyo. Halimbawa, mayroon kayong hindi pagkakaunawaan sa lupa. Ngayon, kung saan nakalocate yung lupa, yun yung mismong property. Kung saan nakalocate yung lupa or yung property, dun kayo magrereklamo sa barangay na nakakasakop dun. Dun kayo mag-uusap. Dun kayo mag-aayos. Excuse me. Sakit na talaga eh. Medyo paus na. So, Delta. Mamaya pag di talaga kinaya, okay lang ba sa inyo na i-resume natin bukas ng gabi? Pag hindi talaga kaya kasi sobrang sakit niya talaga. Kesa tumatagal tayo. Wait lang, tuloy muna natin. Bukas, mamaya ituloy muna natin. Kalma. Hanggat kaya pa, baba na tayo. Para sa review nyo. Diba? O, game na. Those arising at the workplace where the contending parties are employed
or in the situation where such parties are enrolled for study shall be bought in the barangay where such workplace or institution is located. So, pag magkaaway ang magkatrabaho or magkaklase, kung saan nakapaloob na barangay yung workplace or school, halimbawa, dito si Chops, may mag-aaway na reviewee. Or dito kami, mga co-workers, halimbawa kami ni Sir Nolly, nag-away. Halimbawa, di ba? Kung saan nakapaloob yung barangay, ay yung Chops, dun kami magreklamo or mag-aayos. So, ganun din sa school, magkaklase. Ganun lang, nakukuha ba? Gin Calamansi, sige mamaya. Kuha ba? Try, tapusin ko na lang siguro yung ares. Sayang naman eh. Hmm, sayang kasi. Sige na. Nakuha ba yung delta? Yan yung pag binigay ko may explanation yung Tagalog. So, number 16 tayo. Arrest is the taking of a person into custody in order that he may be bound to answer for the commission of an offense. Sabi niya, that the statement is false. Ang tanong, is it true? Ang sagot, no. Okay, very good. Delta. Kasi sabi niya mali daw ba? Sabi niya mali yung statement. Tapos tinatanong tama ba? 'Di ba? Kuha. Nakuha ba? Para hindi kayo maging compulsive sa pagsasagot, kailangan yung mag-analyze palagi ng tanong. Oo, marami kasing ganyan sa board. Hmm, okay. 17, ay hindi. Arrest how made. Tapusin ko lang yung arrest. Mamaya na yan. Tapusin ko lang yung arrest. Arrest how made. Kailan ba ginagawa yung arrest? 'Di ba? By actual restraint of a person to be arrested. Tapos by submission to the custody of the person making the arrest. Ibig sabihin, pag actual restraint, pumapalag. Pag hindi siya pumapalag, pag by his submission pala, hindi siya pumapalag. Gets ba? Ay na, panira ng momentum, no? Pusin ko lang to. Arrest. So note, no violence or unnecessary force shall be used in making an arrest. So, pwede mo siyang bigwasan, 'di ba? Kasi ang sabi lang naman, unnecessary force. So sa makatuwid, pagka necessary, pwede. Kaya huwag kayong mag-focus sa no. Dapat mag-focus din kayo dun sa un, kasi double negative. Kasi kailangan natin ng comprehension. Patalasin nyo yung comprehension, vocabulary, analyzation nyo. Kasi kakampi nyo yan sa board kung saaling di nyo na alam yung tamang sagot. Hmm? Kaya sinabi niyang no violence or unnecessary force. Mahilig kasi si Attorney Gabaw alam niya kasi kung paano mag-isip ang cream. Kaya magaling siya manlito. Okay, 17. An arrest may be made when? Kailan daw?
On any day and at any time of the day or night. Parang gago, no? Pwede naman anytime. Sabi nga ni attorney, di ba? Pwede naman anytime. Kailangan pa ganyan. Okay, nakalagay ito sa section 6, rule 113. Didiscuss natin yan. Kaya di ko kasi sure na matatapos ko to kasi bawat rule, kailangan kong mahimay. Oo, 30 lang siya pero comprehensive kasi yung ratio niya kaya yun yung gusto kong i-impart sa inyo. Malayo ba? Oo, binabaliw lang yung tao. Okay, method sa pares. Methods of arrest by officer with warrant. So, dapat may warrant, ha? Execute the warrant within 10 days from its receipt. In case of his failure to execute the warrant, the head of the office to whom the warrant was issued shall state the reason, therefore. So, yung 10 days period na yan, alam niyo naman na, di ba, it's not intended for the validity of the warrant. Kasi as a general rule, a warrant of arrest doesn't expire. Kasi ang purpose lang ng 10-day period na yan is to make a report kay judge. Diba? Binigyan ka ng warrant ni judge, hindi mo nahuli, babalik ka kay judge, magre-report ka. Kung bakit hindi mo siya nahuli. Oo, i-execute mo lang siya. So after na ilang months, kung makikita mo ulit siya, pwede pa bang hulihin yun? Kung di mo siya nahuli, bawa, ilang months na nakalipas, nakita mo yung buwa ng shit, pwede. Very good. Kasi hindi naman nga siya nag-expire. Pero, as a general rule, kukuha ka lang ulit ng copy ng warrant. Pero, ano na nakalagay din sa warrant? Ano nang tawag dun sa warrant? Very good. Alias warrant. Ibig sabihin yan, yun yung warrant na in-issue ulit ni judge for the second, third, fourth, or ilan pang time. Kasi hindi mo siya nahuli, di ba? So, alias warrant na, marireplace na yung name niya doon. I mean, yung name ng warrant. Hindi mismo pangalan. So, a warrant of arrest shall remain its validity except when. Eto. Di ba kanina sabi ko sa general rule? So, pwede siyang ma-expired pag it has been duly served. Ibig sabihin, nahuli na. Ma-expired na siya, nahuli na. Number 2, it has been recalled or lifted by the court which issued the warrant. So, pag binawi ni judge yung warrant, kung sakaling may mali sa warrant, di ba? I-recall na, ibabawiin niya muna. Kumbaga may mali siyang nailagay. So number 3, it is quash. So pag illegally issued by the court, pwede siya i-quash. May crime din tayo niyan, ha? Sa RPC, yan yung sa book 2, di-discuss din natin yan. Tapos lastly, ano yung last? Namatay na, very good. Death of the accused. Wala na yan. So as a general rule, kailangan ba i-inform yung tao? Kailangan ba i-inform yung tao kung bakit siya ina-aresto? Yes or no? Yes, very good. Kasi bakit mo hulihin? Hindi mo man lang ina-explain. Pero as a general rule, di ba? So as the officer shall inform the person to be arrested of the cause of the arrest and the fact that the warrant has been issued for his arrest. So meron din tayong exception dyan. Meron tayong exception. This does not apply to number 1, when the person to be arrested flees. Biglang tumakas. Di ba? Papalapit ka pa lang. Di ba? Naka-uniforme kang pulis. Palapit ka pa lang.
tumakbo na. So, hindi mo na siya kailangan i-inform, habulin mo na agad. Number 2, yan, very good. He forcibly resists before the officer has opportunity to surrender for him. So, kung nakalapit ka, i-inform mo pa lang siya, tapos nagre-resist na siya agad, or gusto niyang tumakbo, or gusto niyang manakit, halimbawa, hindi mo na kailangan i-inform kasi siyempre alangan namang, teka lang, inform muna kita." Hindi na pwede yon, kaya exception siya. So number 3, when the giving of such information will imperil the arrest. So hindi mo na gagawin yung general rule ulit kung tumakas, nagre-resist, at kung i-explain mo pa sa kanya, mapapahamak ka lang. Very good, 'di ba? Hindi mo na kailangan gawin 'yon. Proceed tayo. Nadoble? Nadoble ba? Ay, nailagay ko sa taas, sorry. Ang sagot dito, alpha, 'di ba? O 18, PO1 Dolpo arrested Raymark without warrant in his possession at the time of the arrest. But after the arrest, PO1 Dolpo shown to Raymark the said warrant of arrest. Is the arrest valid? Okay, very good. It is. Di naman kailangan na agad-agad, di ba? Okay. Basta tandaan nyo, pag question mark, yes or no lang. Hindi mo pwedeng sasabihin true or false or maybe or it depends. Pagdating sa board, wag na wag kayong sasagot ng hindi sure sa choices, ha? Dapat eliminate nyo agad yan si maybe saka it depends. Klaro tayo sa pag question mark, yes or no. Pag wala, true or false. Pag tinanong ka, kumain ka na ba? Putang ina, sagot mo, tama. Di ba? Para kantang ano. True. Okay, so what if the warrant of arrest is not shown? Ito yung ratio dyan. Lalapag ko, ha? Para may basis kayo. Kasi, syempre lahat ng sagot natin dapat may basis. Ayan. Under ng Section 7, Rule 113, the officer need not have the warrant in his possession at the time of the arrest, but after the arrest. If the person arrested so requires, the warrant shall be shown to him as soon as practicable. So, basta na-issue na yung warrant of arrest ni judge, once na nakalabas na yung warrant, pwede. Kasi, isipin nyo, kung titignan nyo yung logic, yung common sense, paano kung ilang buwan na nakalipas, tas hindi mo pa rin nahuhuli? 'Di ba? Kumakain ka lang sa labas, nagiinom kayo sa labas, sabihin natin gano'n. Tas nakita mo yung suspect, kailangan mo pa bang umalis para kunin yung warrant? Eh, paano kung nasa bahay niyo? O kaya kung ilang buwan na, siyempre gusot-gusot na yun, 'di ba? Alangan sabihin mo sa suspect, "Diyan ka lang ha, arestuhin kita, kukunin ko lang yung warrant." 'Di ba para kang gago nun? Common sense. Malamang gusot-gusot na rin yun. Kaya okay lang na walang warrant at the moment. Basta na-issue na ni judge, puwedeng-puwede na. Oo, saglit naiwan ko yung warrant. Para kang gago nun. So eto, A4, arrest the accused and deliver him to the nearest police station or jail without unnecessary delay. So section 3, Rule 113 ulit siya. So meron pa tayong isa. 'Di ba yung kanina, by officer with warrant? Meron tayong by officer without warrant. Pag without warrant, general rule, the officer shall inform the person to be arrested of
his authority. Papailala ka. Cause of arrest. Diba kung bakit mo siya arrestuin. So, ang exception, when the person to be arrested is engaged in the commission of the offense. Ano yan? Ano yung number 1 na yan? Anong ibig sabihin sa number 1? When the person to be arrested is engaged in the commission of the offense. Ano ang sikat na tawag dyan? Alam niyo yan. Very good. In flagrante or caught in the act. Yan yon. Number 2, when he is pursued immediately after its commission. So, mainit-init pa. Ano yan number 2? Hot pursuit. Very good. Number 3, yan yung tinatawag niyong escapee. So, number 4, yan, when giving of such information will imperil the arrest. So, again, di mo na gagawin yung general rule kung tumatakas, nag-aabulan kayo, nagre-resist siya, at kung i-explain mo, pwede ka pa mapahamak. Kuha ba? Ang with or without warrant? Nakukuha ba? Kuha. Okay, sige. 19. Ilora, a civilian, arrested Marga and informed her that she was arresting her because Marga was caught in the act of committing theft. Ilora also delivered Marga to the nearest station. Is the arrest valid? Thank you, Oblada. Thank you. Number 19, valid daw po ba yung arrest? Yes. Okay, very good. Kasi sabi sa Section 5 ng Rule 113, a private person may or without warrant arrest a person, and the person arrested without a warrant shall be forthwith delivered to the nearest station. So ito, bababa kay Russia niya. Ayan, ang Russia niya galing sa Rule 113. Section 9, meron din tayo sa Section 9 pala. The cause of the arrest except cases for the arrest by an officer without a warrant. Dapat si private person kung a-arrestuin niya yung tao. Yan kasi yung tinatawag niyo citizen's arrest. 'Di ba? Layman's term niyan eh. So, kailangan niya pa rin i-inform kung bakit niya hulihin. Hindi pwedeng basta mo lang hulihin kasi pwede kang makasuhan yan, 'di ba? Marami tayong kaso ng ganyan. Papasok yan sa Crimes Against Fundamental Law of State, Title 2. Sa book 2, imahin natin yan. Ayan. Must deliver the arrested person to the nearest police station or jail. Kailangan gano'n kasi kung hindi, pwedeng maging yan, legal detention. Diba? Kidnapping. So, kailangan talaga inform mo siya. So, number 20. Can you arrest a person without a warrant? Very good. Very good. Walang sumasagot ng yes. Tama. Kasi general yung tanong, general ang sagot. Wag niyong dadagdagan yung facts. Wag kayo magja-jump sa conclusion na meron naman tayong flagrante, meron tayong escape, wag ganun ha. Sabi, di ba, kung ano nakahain, yun lang kakainin. Pag walang exception, walang sasagot. Very good. Now, 21, Chupapi was lawfully arrested. While on the way to the nearest jail to deliver him, he suddenly escapes. Police officer Shanks immediately pursue him and arrest him again without warrant.
knowing that your puppy is not yet convicted, hindi pa daw nakukulong, or even a detainee and arrested without warrant for the second time, as a criminologist, is the arrest valid? Who says yes? Who says no? Yes. Anong yes yan? Yes na Charlie o yes na Delta? Or yes na Bravo? Okay, very good, Delta. Kasi sabi daw sa Rule 113, Section 13, if a person lawfully arrested, katakas. Pag sinabi kasing lawfully arrested, kakahuli lang. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi siya galing sa loob. Kung sakali man na nahuli mo siya, tapos nakatakas ulit, pwedeng-pwede mo siyang huliin ulit. Nakalagay din kasi dyan, any person. So kahit police or civilian, kung may hahabulin kayo na nakatakas, nakaka-aresto lang, pwedeng-pwede. 'Di ba? Kailangan nyo rin kasi i-analyze. Ilalapag ko dito yung, sige, isa ano na lang, sa, sa ratio pag send ko. Sige na nga, ilapag ko na para mabasa nyo rin. Habang naikinig. Meron. Meron. Ako, actually, may na-encounter akong ganyan. Nakalimutan ko lang kung anong area. Yung isa kasi may ganun. So ito, Bravo. Yung pangalawa, for the purpose of surrendering the accused, the bondsman may arrest him or upon written authority, endorsed on a certified copy undertaking. Oh, ito yung other lawful warrantless arrest, ha? Itong dinidiscuss ko ngayon, di ba meron tayong tatlong alam nyo? Di ba meron tayong tatlo? Oo, tama. Ito yung other. So yung isa, itong lawful arrest, yung nakatakas, pwede, di ba? Huliin ulit. So ito number 2, ito yung piyansador. Kasi may mga instances na kung wala kang pangbayad ng bail, alam niyo naman yung bail, di ba? Piyansa. Yung may piyansador na may magbabayad ng bail mo. So kung wala ka pang pambayad, so kung wala ka pang pambayad bilang surety, pag hindi ka umattend ng hearing, malulugi sila. Kasi negosyo nila yun eh. Negosyo yun ng piyansador. So makakancel yung bail. Yung bail kasi para siyang deposit. So pag bumalik ka, saka lang ibabalik sa'yo yung pera. Hindi siya bayad para makalabas ka. So makakancel yung bail, malulugi yung piyansador mo. Kaya yung piyansador o bondsman, pwede silang mang-aresto kahit wala silang warrant. For the purpose na isusurrender nila yung accused. Alam ko, may interest siya. Hindi ako sure. O basta para tumupad ka, kumbaga surety. Alam ko meron siya interest kasi negosyo nila yan eh. Negosyo yun ng, kasi di ba may apat tayong forms of bail? Didiscuss ko yun, madadaanan natin yan. Okay, ito number 3, Charlie. An accused released on bail, may be rearrested without the necessity of warrant if he attempts to depart from the Philippines without permission of the court where the case is pending. So, pwede mo arestuhin yung nakalaya pansamantala dahil sa bail. Kung mag-a-attempt siya umalis ng Pinas nang hindi nagpapaalam sa court. Lalo na kung pending pa yung kaso niya, ha? Kung wala pang final judgment. So overall, ilan ang valid nating warrantless arrest? Opo, mababalik yung pinangpiyansa.
Kasi hindi naman siya bayad eh. Kumbaga, ano lang siya, parang deposit nga ng bote. Di ba may deposit? Pag binalik mo yung bote, ibabalik din sa'yo yung pera. So parang ganun lang. Pag umattend ka ng trial, ibabalik din yun sa'yo. For the purpose lang yan na hindi ka tatakas. So kung tatakas ka, maka-cancel yung bail, hindi na siya babalik sa'yo. Ganun lang yun. O, may prescription tayo. Darating tayo dyan sa book 1. Prescription of crime and penalty, yan 20 years na yan. Yan 20 years para yan sa capital, sa mga afflictive penalties. So tama, but overall, anim ang ating valid warrantless arrest. So 22, the following are the rights of the accused, except, sige, last na tong rights of the accused, promise. Namimili kasi ako, para lang kasi tayo nagkukwentuhan tapos may natututunan kayo, kaya na-enjoy ko. Sana kayo din. So, ano sagot? 22? Hindi kaya tapusin, medyo mahaba eh. Cream Pro kasi to eh. Pili ko madadali kayo. Sige, sagot kayo. Anong 22? Tricky yan, basahin mabuti. So the correct answer is Charlie. 'Di ba? Tama sana si Charlie. To have speedy, impartial. Ano yung nagpamali sa Charlie natin? Private, very good. Public trial kasi yan. To have speedy, impartial, and public trial. Kaya Charlie, tamang sagot kasi except. So ano ba ang rights of the accused? Last na itong rights of the accused, pagka-tackle natin dito. Pahinga na kayo. Rights of the accused under Rule 115. So in all criminal prosecution, the accused shall be entitled to the following rights. Isa-isayin ko ulit ha. Tama. Karapatan ng isang akusado to be presumed innocent until the contrary is proved beyond reasonable doubt. Kasi meron tayong presumption of innocence na tinatawag. Meaning, inosente pa rin siya sa paningin ng batas hanggat hindi napapatunayan. Diba? Meron kasi tayong kasabihan na it's better to free a guilty man than to punish the innocent. Kaya nabasa ko yan sa isang libro ng judge, if I'm not mistaken. So, presumption of innocence. Karapatan nila yan. So, number 2, to be informed of the nature and cause of the accusation against him. So, syempre, kailangan ipaalam natin yung kaso na isinasampa sa kanya o inaakusa. Kung ano man yung kaso na yun at kung bakit. Syempre, alam naman, ba? Inaakusahan ka, hindi mo alam kung bakit. So, rights niya yan. Oo, para aware ka kasi 'di ba meron tayong laban sa trial. So para makapag-prepare ka rin ng defense mo. Number 3, to be present and defend in person and by counsel at every stage of the proceeding, from arraignment to promulgation of judgment. So karapatan mo magkaroon ng abogado na magde-defend simula umpisa hanggang sa judgment. Number 4, to testify as a witness in his own behalf, but subject to cross-examination covered by direct examination on matters. So, karapatan mo magsasalita para sa sarili mo sa witness stand.
Kumbaga i-defend yung sarili mo. Okay, number 5. To be exempt from being compelled to be a witness against himself. So ito naman, karapatan mong hindi magsalita laban sa sarili mo. So ang number 4, karapatan mong magsalita para i-defend yung sarili mo. Itong number 5, karapatan mong karapatan niya na hindi siya pwede magsalita laban sa sarili niya. So para siyang rights against self-incrimination. Yan yun. Section 17, very good. So number 6, to confront and cross-examine the witness against him at the trial. So karapatan niyang tanungin niya din. 'Di ba? Tatanungin niya din o i-cross-examine yung mga witness na laban sa kanya. Laban sa kanya. Sorry. Number 7, to have compulsory process issued to secure the attendance of witnesses and production of other evidence in his behalf. So karapatan niya ma-assure na yung mga witness na makakatulong sa kanya ay sure na makakapunta. O yung mga ebidensya na inaasahan niyang tutulong sa kanya, may po-produce. Isa yan sa karapatan nila. Nakukuha niyo ba so far? Na ina-explain ko isa-isa? Nakukuha ba? Nagigets ba? Tulog na ba kayo? Nakukuha ba? Okay, to have speedy, impartial, and public trial. So karapatan mo magkaroon ng mabilis, hindi bias, at public trial. Public trial kasi, sabi nila, kahit sino pwedeng manood. Sabi lang nila, sabi lang ng batas. So ang exceptions diyan, pag masiselan yung mga kaso. Halimbawa, involve minor, rape cases, or any maselan na kaso. Pag ganon, yun yung private. Talagang closed door yun. Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok. Lalo na't may minor. So number 9, to appeal in all cases allowed in a matter prescribed by law. So karapatan mo mag-appeal. Oo, speedy trial sa libro lang. Opo, sa court din. Di ba meron tayong child witness rule? Alala niyo yun? Sa evidence? Sa family court, meron tayong ganun. Pero mas gentle sila doon kasi nga bata. So number 9, karapatan mo mag-appeal. So may note ako dito. Ito, last na to. Note, all rights of the accused are constitutional right, except right to appeal, because it is statutory right. So ibig sabihin lang yan, constitutional right, likas na nasa constitution natin. Yang 1 to 8, nasa constitution natin yan. Nasa 1987 Constitution, particularly sa Bill of Rights. So pag sinabi kasing statutory rights, means gawa siya ng Congress or legislative branch natin. So nabuo lang siya dahil sa ginawang batas. Kaya kung sakaling itanong sa inyo sa board, alin ang nag-iisang statutory right sa all rights of the accused, ang isasagot niyo yung right to appeal. Nakuha ba so far? Putulin ko na muna dito, okay lang ba? Sa rights of the accused. Kasi next natin bail na eh. Eh medyo mahaba-haba ang bail. Di na kaya. Masakit na sobra.
Babawi ako bukas, ipapahinga ko lang. Pasensya na, nakakabitin, nakakainis. Sige, bawi ako bukas ha. Salamat din guys sa pangunawa. Wala tayong pasok bukas ng umaga. Wala po, gabi. Gabi na lang, tuloy natin to. Sige na, pahinga na rin kayo, 11 na. Mag-inom kayo kung gusto nyo. Deserve nyo yan. Kasi, bugbog kayo palagi.